may nakakita sa kanya na isang pulis din. Sabi mo kanina, ate, nag-usap tayo doon, pag magaling ka na, usap kayo ng anak nyo, gusto kang makasama ng mga anak mo doon. Hindi pa ko uwi doon dati. Hindi po ako papayag. Taya ka ba, Nay, na nakikita mo unti-unti na siyang gumagaling? Opo. Pero, saan po talaga namin siya dadalhin, Nay, kung sakasakaling magaling na Tia Maricel? Kasi, ang gusto mo po ng asawa at anak, doon po. Ay, hindi po ako papayag. Balain nyo. Si Lola, kumusta daw po kayo? Alam na niya akong kumustahin ngayon. Ate Maricel, Ayun, dati. happy ka ba na nakita yung mga anak mo? Opo. Ano pakiramdam mo? Nakita mo yung mga anak mo, malalakit mga dalaga na, magaganda na. Opo, masaya po. Dati malalaki na po sila. Anong masasabi mo doon sa biyanan mo? Isabel, okay lang naman po. Okay lang. Tahimik po siya, mga kababayan, no? Pero para sa akin, hindi dapat na nakarinig si Ate Maricel ng mga ganon. Gaya ng sinabi ko kanina, ano't ano man ang pinagdadaanan ng mga taong ganito, alam ko, hindi nila kagustuhan yan. Sino ba naman ang taong gugustuhin na magkaganyan? Para sa akin, mga kababayan, unawain ang mga taong may ganyan, may pinagdadaanan. Always unawain, suportahan, pakamamahalin sila. Pinakamaganda, mga kababayan, hindi sa atin. Kaya kung may mga nakita tayong ganitong pagkakataon, sinari, mahalin natin sila, gabayan natin sila. No? So maraming salamat, mga kababayan. At sa pagkakataon ito, mga kababayan, natapos na kami nagpunta sa kanyang mga anak. Sunod naman natin ay ang mismong nanay ni Ate Maricel. After namin nagpunta doon sa kanyang mga anak, dito naman tayo sa tiyahin daw niya, and then nanay niya.
So, samahan niyo po kami, no? Okay? Relax ka lang, ate, ha? Okay, kukumustahin mo sila, yayakapin mo sila? Oh, very good. Okay. Nakatsinelas na lang ako. Dahan-dahan lang, te. Sino dito? Tiyahin mo? Ha? Ito yung duyan mo. Palitan na lang natin. Oo. Oh, may susi pa rin siyang dala. Hayaan mo na yan. Bibili na lang tayong bago. Ha? Ha? Oo. Bibili na lang tayong bago. Halika. So, okay na dito. Akala ko may tita ka dito. Hindi po dyan, nandun si mama. Ha? O, sa mama mo na lang. Sige po. Anong sabihin natin kay mama? Ikaw, anong gusto mong sabihin sa mama mo? Tara, puntahan na lang natin. Magsakay tayo pa. Lakarin na lang. Oh. Lakarin na lang natin. Malayo pa ba, Sam? Malapit lang po. Oh, malapit lang pala eh. Ayan po, daddy. Oh. Diyan mayroon dyan kay mami. Isa. Tayo na daan mo, daddy, sa baba. Oo. May tubig eh. Ha? Diyan tayo dadaan? Kaya? Ha? Taas natin yung paa natin. Hindi ba tayo lulubog dyan? Ay, doon natin oh. Meron, sa kabila. Narata mo sa raya. Nami ka ng 15 mil ang biyas. Magbabayin ang asawa mo. May pang sabong na. Binigyan mo na. Ang bisyo. Yun na pala ni Bobin yung duyan. Ay. Ito po. Sige lang, Nay. Dito tayo, Nay. Okay lang? Para hindi maingay yung aso? Para hindi maingay. Ayan. Ay, kaikutang daan ako. Tatanda mo na ba't hindi ako makalakad? Kailan lang na naman ako galing sa doktor. Tapos sumakit ang puso ko. Yung tuldang malaki. Nasaan yung tuldang malaki? Kinuha nga ay Bingbing. Lahat. Bakit niya kinuha? Ay, malay ko ay. Alam mo naman yung pakialamira. Kinuha na. Maghanap ka kung may turda ka dito. Tingnan mo. Yan, kinuha ko yan ata. Ano, may duyan pa doon. Dalawa ko ng tatuhan mo. Oo, nakakanda mo. Yan ang kinuha ko. Linabhan ko.
Ay, Sa oo. nabagyo-bagyo nga. Oo. Lahat ng gamit Diyan ka lang muna, diyan. doon, kinuha. Nay, dito ka na. Okay lang. Ay, Magandang hapon, Nay. Kinuha ay na ni naku Bing po, Bing. ay hindi pa ako gaanong kailan lang na naman ako galing sa doktor no. Okay. Martis, yung pa-ECG ako laging sumasakit ang puso ko kaya katatapos ko lang na ECG kaya hindi ako gaanong pwedeng magtrabaho kaso lang naglilinis-linis ako at mangamoy na yung mga aso. Yes, Nay. Okay lang po yun, Nay. Wala naman kaming dalang trabaho. Ang amin lang po, sinunod lang namin request ni Ate Maricel. Kayo po yung si Daddy Frankie? Opo. Kasi keypad lang yung cellphone ko kaya minsan ko lang nakita kay Nay, okay lang dito tayo para hindi maingay yung aso? Dito tayo, Nay. Okay lang? Dito lang para hindi maingay yung aso, Nay. talagang maingay sila nakatali yan palagi. Ate Lisa, dito, ay Maricel, dito ka. Dito ka, Nay. Kinabukas na yung mainibing. Anong balak mo ay? Huwag ka nang babalik ata. Yung mga usapan sa DSWD noon, kaharap ang LGU Alaminos, LGU Anda, Barangay Council ng Alos, Barangay Council ng dito sa Malong, sila kapitan. Nagpirmahan. O, di ba? Pumirma ka rin noon. Mga ano, damit Nagpirmahan. Saan? doon. Bayaan mo na yung mga damit mo. Mga bra lang naman yun. Makashoot pa na Huwag ka na magdamit ng bra. Mga... Bayaan mo na yun. Ito ba yung sinabi dito? Oo nga, yan nga yun. Ay, ito ba? Inakas ko na una, tumba-tumba nga yung kahoy. Linabhan ko. Katalian mo nali ng maigi Kalian ko na lang. Yung hindi ka mahulog. Ma'am, ay, Nay. Nakahingi na lang niya ako kay daddy ng pambili ng tulda. Ay bayaan mo na. Duyan pa. Nabagyo-bagyo sila kaya siyempre yung mga apo niya, siyempre nabagyo nga sila. Bigyan mo na lang naimong. niya ako daddy pambili ng Di tulda. kinuha yung tulda, pinabayaan ko na pati duyan, tawalang duyan yung mga apo niya, di pinabayaan ko na. Pati drum gun, pati planggana naman kinuha niya. Yung plangga, ayun, nabasag nung bagyo, linagyan ko ng halaman, tingnan mo, ayun, Ayan dyan. ayan yun, Bakit ito ano nangyari dito? nabagyong, wag mo nang inano nila yan. Nay, magandang hapon, Nay. Opo. Ano pangalan niyo po? Liberty po, Ha? Liberty. Nanay Liberty. Anak niyo po si Ate Maricel. Ilan taon na po kayo, Nay? Ay, magsi-60 na, Oo. 59 to 60. Salamat, Nay. Nakilala ko kayo. Daddy Frankie po. Salamat at na-meet ko kayo. Salamat po. Yan. Ngayon ko lang kayo kasi nung pumunta sila dito Ate Isang, nagkataon na brown out ang dilim. Kaya Opo. hindi ko kayo gaanong nakita dahil malabo na po yung mata ko gawa ng diabetes ko. 16 years na akong diabetes kaya malakas na yung pagkapingi ko. Mm-mm. Kung nakainom ako ng gamot, sos, talagang parang bubuyog. Opo. Tapos pero pag kumampas na yung 30 minutes ganon, okay na yung tayo. Okay na. Pero yung mata ko talagang Tal- malabo na. Talagang hindi nyo ako makikita, Nay, kasi hindi yata ako kasama nun. Nakita kita doon. Nakita nyo ako doon? Oo, nagpasalamat po kayo doon sa cellphone ni Ate Isang. Ay, ganon. Sa true video call. Opo. Alam ko na. Nung nag-uusap tayo, nung nandun kayo sa police station. Oo, hinanap ko to kako, baka, ba't hindi dumating kako? Ito, yung nangungupahan naman dyan, sabi niya, may kumuha sa kanya, kaya pinahanap ko may nangyari noon, ito, kung nabasa nyo yung, na ni-rape, sinaksak, pinatay, tinapon sa may ilog, palutang-lutang, doon kami natakot, baka kako, baka yung nangluko sa kanya, kako, ba't iba naman kayo po? No. Pero ngayon, Nay, panatag na po ang loob nyo. Panatag na po nung nakapag-usap tayo doon sa video call Opo. gabi noon. Panatag na yung panatag na yung kaisipan ko. Noon lang nung kasasabi nilang nawala siya. Ilang beses tong nawala Opo. May nawala siya doon sa harap ng munisipyo. Opo. Kasama niya yung kapatid kong yan si Ross. Nawala yan ng
11 months. Opo. Nung nahanap ko siya, ang laki ng tiyan manganganak na sa panganay niya. Hindi man lang ipinunta dito ng asawa niya noon. Nung nakita ko siya, 2 linggo na lang. So, ibig sabihin na nag-asawa siya noon, hindi nyo alam? Opo. Opo talaga na may nakakita sa kanya na isang pulis din. Opo. Sabi niya, puntahan mo nga doon sa lugar na ganito, auntie, sabi niya. O di, pinuntahan ko, nagpasama ako sa mga, CPO. Opo. O di, nahanap ko naman, manganganak na. Tinakbuhan pa ako, nagtago sa may kawayan. Sabi ko, wag kang magtago. Di, ang laki ng tiyan. Wala na akong magawa. So ibig sabihin, Nay, dalaga pa si Ate Maricel, tapos nawala ng 11 months. Opo. Nahanap mo, Buntis na nandoon saan? sa asawa niya, sa pinuntahan nyo. Okay. Kaya, ang nangyari noon, ganon, pupunta sa birthday, nawala siya. Tapos, pinabayaan ng asawa niya, nawala siya doon sa kanila. Dito ka, Nay, May sa gilid. Basta pinabayaan yan. Opo. Palagi ilang beses kaming nagharap-harap sa mga LGU. Bakit po kayo naghaharap-harap sa LGU? Ano po naging problema noon? Yung asawa niya po, talagang ayaw na niyang tanggapin. Ilang beses kaming nagharap-harap Oo. sa hanggang sa kaharap na namin yung asawa niya doon sa DSWD Alaminos, talagang ibinalik, as in ibinalik, isinauli sa akin. Sinauli. Pumirma na rin ako, pero hindi naman po sila kasal. Hindi sila kasal. Pero nagkaanak sila ng 4. Ang sabi niya sa akin, border silang si Maricel, hindi niya asawa. Sabi ko naman, kung hindi mo asawa, bakit ang dami ng anak nyo? Opo. Kung hindi mo asawa. Ang sagot, hindi sila kasal. O siyempre wala po ako magawa doon kapag hindi sila kasal. Pero bakit nagkaanak sila ng 4? Talagang nagsama ang mga ito, nag-live-in. Nag-live-in talaga sila. Gaano sila katagal nag-live-in? Teka po, tabilangan ko po. Ilang taon na si 22 si Making. Nagtatrabaho sa lupak na. Teka, 22. Nagsama sila ng 14 years? 13 to 14 years po. Sila Kasi nagsama. naghiwalay na sila nung birthday na ng mga anak mo, yung tatlo. 16 na si Mariano sa 25 ng September. Yung isa September 20, yung isa September 21, yung tatlong dalaga po. Kaya mag 16 years, 13 mag 14 years kayong naghiwalay na Kasi 2022, birthday ko, nandito ka na. 22. 56 ko noon. Ganun nga. Pero Nay, may tanong ako. Sa loob ng 14 years na nagsasama sila, wala pang sakit si Ate Maricel, no? O bago sila magsama, ganyan na siya? Ay, hindi po. Matinong-matino po yan. Nung bago sila magsama, nagtitinda kami ng balot barbecue. Matinong-matino po. Nandito yan sa akin. Ano nangyari? Ba't ang sabi po nito, palagi siyang binubugbog. Kaya kung minsan, umuwi siya dito sa amin, puro siya talaga pasa. Yung pasa niya hanggang dyan sa may-ari niya. Di ba, Neng? Puro kapasa. Puro siya black eye hanggang ulo. Binubugbog. Saan ka binubugbog? Kung sundan mo sa beer house. Kasi sinusundan niya sa beer house. Siguro naman... May dala siyang babae mo sa DSWD. Ano ka mo? Oo, sa may DSWD. Alam niya. Oo, may dala siyang... Ano po, May? Dala niya yung babae. Yun ang babae niya, Neng. Siyang nakakaalam. May dala talaga siyang babae, sir, sa DSWD sa Alaminos. Kaya ito, parang parang lumala yung niya. Isip niya noon. Hindi niya makalimutan yung babae na hahawak-hawak na ganyan. Hahawak-hawak sa braso ng asawa mo, Doon siya nagka-problema, hindi niya... Opo. Tapos nung sabi niya sa akin, pumunta sila dyan nakaban sa may 7-Eleven. Totoo ba yun? Yung sabi mo sa akin.
na dala-dala niya yung babae niya dyan sa 7-Eleven, binigyan ka ng 20 pesos ng babae niya. Oo daw, sir. Yan ang sumbong, kaya para siyang, ayun, para siyang hindi ko na siya mapigilan. Pag hindi ko naman siya mahabol, may rayuma ako, sabi ko, dito ka lang, ay tatakbo na yan. Kung So, ibig sabihin, Nay, hindi naman pala siya dating ganun. Ay, hindi po. Nung magkasama sila, bago magka-apat na anak, Opo, ganun na. binubugbog siya. Ganon? Ilan na yung anak mo nung binubugbog ka, Neng? Nung mag-akyat, sabi mo, magdala siya ng babae sa bahay nyo. Totoo ba yan? Dalawa doon. Ay, dalawa. Dalawang? Dalawa daw po. Ewan ko lang kung yung mga babae pupunta pa doon ngayon. Kasi galing kami doon kanina eh. Hindi ko naman natapnan kanina, wala doon. Pero nakikita mo na nagdadala siya ng babae Noon, talaga sa noon. bahay niya. Noon. Ay, noon. Ay. Kaya parang ganun po ang umpisa ng ano niya. Parang na-depress siya. Parang hindi niya nakayanan yung, siyempre sa sobrang silos niya siguro, magbunganga ito. Kung, di ba, binabasag mo yung mga balde, urukan, sinusuntok ka na. Totoo, binabasag mo. Hindi ko binabasa. Ano dat? Wala naman. Pinunit mo yung tag-1,000. Totoo. Oo, yun lang. Ayun, binugbog ka na. Ganon po, pinunit daw yung tag-1,000 sa sobrang galit nito. Sa Doon nagsimula na depressed na siya. Opo, may Hindi niya matanggap niya hindi niya matanggap. yung na mga nakikita niya. Oo, ganon. But, galing kami doon, Nay, sabi naman ng asawa niya, welcome naman siyang bumalik pag totally magaling na siya. Tapos na silang naghiwalay po sa DSWD. Kaharap po yung mga barangay council, hindi po ako papayag. Hindi po ako talaga papayag. Na? Kasi nung malala to, tanggalin niya yung, basta po, makita na po yung mundo, tanggalin niya yung, Anong mundo po? Tanggalin niya yung damit niya, Sino po? siya, Opo. makita na yung niya, mundo niya sa baba, Opo. ganon, talagang ibinalik talaga sa amin, kaharap ang mga DSWD anda. Kaya hindi po ako papayag na babalik siya doon, baka sasaktan na Kapag naman. nagawa ko itong ngipin dito ako uwi. Dito? Sabi mo kanina, ate, nag-usap tayo doon, pag magaling ka na, usap kayo ng anak nyo, gusto kang makasama ng mga anak mo doon. Hindi Ay, pa ako uwi doon dati. Hindi po ako papayag. Yung Yung, pananali- mga anak yung niya po pananali- ang kukunin dito. Yung pananalita Tad. nung pagdanan ko. Dito po sila titira sa bahay ng kapatid niya. Dito po, nag-usap naman kami Yes, ng Nay. kapatid Pasensya niya. na, Nay, ha? Opo. Ah, Grabe yung pananalita ng biyanan niya sa binubulyawan niya na ang sabi ng biyanan niya sa akin, yung anak mo magnanakaw. Kinuha yata yung pagkain, kinain niya. Kumuha yata ng barya, ibinili ng pagkain ng mga anak niya. Sabihin na magnanakaw siya. Binili naman ng pagkain. Binili ng sitsirya yata sa tindahan. Tapos sabi pa ng biyanan niya sa akin, sabi niya, hindi ako maniwala kung totoong apo ko yan o hindi, sabi niya. Yun ang sabi niya sa akin, ayaw pang ikasal. Sabi ko, ipakasal sila. Ayaw pa ng biyanan niya noon. Kaya, siyempre, hindi na po ako nagpumilit. Siyempre, babae ang anak ko, lalaki ang sa kanila, hindi na po ako nagpumilit. Opo. Basta ganun na lang po. so, isa rin na naging problema nyo, Nay, yung biyanan ni Ate Maricel? Oo. Kasi nakita ko, Nay, napakabait kausap yung asawa. Si Tatay Roger ba yun? Kung buhay lang sana ang asawa ko, yung ama nito, halos, sabi ni daddy mo, halos pasukin ka sa kwarto, bugbugin ka, totoo yun? Boy. Nandoon yung daddy niya sa kanila ng masyal, nalasing yung asawa, gustong saktan, kasi siyempre hinila ng asawa ko.
Yung manugang. Opo. Mm. Kaya ito ay So, Nay, parang sa kwento ninyo, parang lumalabas na nagpatong-patong yung depressed ni Ate Opo, Maricel, opo. kaya nagkaganyan siya ngayon. opo. Opo yung sabi nito, iwan ko akong totoo, hindi po. Ang sabi niya, harap nga dito, Neng. Sabi mo, Ate Maricel, ang dito nga. pinapakain lang yung mga anak mo, ikaw hindi ka pakainin. Ah? Yan ang sabi niya, sir. Kaya, totoo. Gusto ko nang labas. Totoo ba na talagang hindi ka pinapakain? Anak mo lang ang pinapakain. Tapos doon ka pinapatulog sa kulungan ng kambing? Yan ang sumbong mo sa akin, Totoo yan. Oo. Pinapatulog ka sa kulungan ng kambing. Kulungan ng manok. Okay. Nay, pasensya na po kayo. Ang reason lang talaga ng punta namin dito kasi okay, ungkatin man natin halimbawa yan, although hindi na maganda, kasi tapos na yon, hindi na rin maibabalik. Opo. Para sa akin po, yung mga nangyari, Pabayaan. ipag-pray na lang po natin. Focus na lang tayo sa paggaling ni Ate Maricel. Opo, sir. Total, sabi nyo po, nagkausap-usap naman na kayo Opo, sa... DSWD. Opo, may mga pirmahan naman na kayo. Opo. So, wag, Maski ungkatin po yan. wag na lang po Opo. natin ungkatin. Alam ko na, naiintindihan kita, magulang ka, alam ko, nasasaktan ka pa rin. Pero para hindi na lumaki ang gulo, hindi na lumaki ang problema, wag na lang natin ungkatin. Kasi pag maririnig nila doon, magagalit sila lalo. Pwede ganun po. Ang Pero pag-usap, talagang totoo talagang ilang bisis kaming nagharap sa mga LGU. opo, Kung ipagamot namin to, may kasama pa kaming barangay gagawad, BHW, police, dalhin namin siya sa dagupan, sa psychiatrist. bakit kailangan may kasamang mga ganun? Ganun po ang tuwing pupunta kami sa sa dagupan, sa doktor, may kasama po kaming BHW at isang nurse. Pero hindi siya gumaling. Hindi po siya gumaling dahil tinatakbuhan po kami. Ayaw niya talagang uminom ng gamit pa. Sabi niya, lason. Linalason daw namin siya, at hindi naman po. Sige, Nay. Gaya ng sinabi ko, Nay. Nandiyan pa po yung mga ibang gamot niya Opo. nakatago. Gaya ng sinabi ko, Nay, naiintindihan po kita, Nay. Nararamdaman kita bilang magulang. Alam ko ang magulang, hindi natatapos yung pagmamahal sa anak. Kaya focus na po tayo sa paggaling ni Ate Maricel. Iti kaning tadarumadim. Kalimutan na natin yung mga masasamang nangyari. Ano? Para hindi na lumaki ang gulo. Ipag-pray na lang natin. At ang dahilan ba't kami nagpunta rito, dahil ang request pakiusap niya, gusto lang po niya kayong mayakap, gusto lang niya kayong makumusta, makita. Ganon din sa mga anak niya, kaya inuna namin doon. Anong masasabi mo, Nay, na nakikita mo unti-unti nang gumagaling si Ate Maricel? Nagpapasalamat po ako, sana po gabayan siya ng Panginoon, pagalangin siya ng Panginoon, dahil unang-una po sa lahat, Panginoon po ang Tama. Panginoon po ang Masaya ka ba, Nay, na nakikita mo unti-unti na siyang gumagaling? Opo, hindi na siya kagaya ng dati. Opo. Worse talaga nung una ko siyang kinuha sa palengke. Talagang, pero sa gabay ng ating Panginoon, sa pagpipray natin, no? Kaya yun lang, Nay, ang punta namin dito. Gusto namin na makita nyo rin siya, pero ang usapan namin... Punta po sana talaga ako doon. Opo. Sa Lunes po sana ako pupunta doon. Dahil ng Martes lang ako nagpa-ECG. Oo, papunta sana ako. Tanungin ko sana ang address kay Auntie mo Isang. Nandito na rin kayo, hindi na ako tuloy sa Lunes. Yun lang, gusto lang namin ipakita sa inyo na maayos yung kalagayan niya. Pasok po tayo, sir. Okay lang po, Nay. Okay lang kasi maingay yung mga aso. Kasi ang usapan namin ni Ate Maricel, ipapakita lang siya sa inyo and then babalik din kami kasi tuloy-tuloy pa rin po ang gamutan niya, monthly pa rin. Yung gamot niya po yung walang sapin pa rin. Iba po yung iba po na sa amin. Kasi yan ang binibigay, yan ang binibili namin. Iba po sa amin pero hindi namin pwedeng no? Kasi may ini-inject tapos may ipinapainom. Kumbaga yung doktor na pinupuntahan namin and then may mga binibili kami sa Mercury.
Ay, iba Kaya, po, hindi na kaya, po ganon. kaya puspusan po yung pagtutok namin kasi ayaw din namin na masayang Opo. yung mga nasimulan na namin. Kaya pakiusap ko sa kanya na dadalhin ko siya rito, papakilala ko kung saan niya gusto, pero iuwi pa rin namin. Opo. Sana maintindihan nyo rin po. Maintindihan ko po. Kasi, siyempre, palagi niyo po siyang dinadala sa doktor. Yes po. Okay lang po. Oo, Basta kas- gagaling siya, maanuhan niya yung mga dalaga niya. Opo, ang laki ng pagbabago kasi dati hindi niya naisip yung mga anak niya. Ngayon siya mismo nag-request sa akin na bigyan ko ng allowance yung mga anak niya, pati bigas. Nay, ilan po ba anak niyo, Nay? 5 po sana, pero namatay yung pinakapanganay ko po. 8 Okay. months na buntis ako noon. Nasungay ako ng kalabaw, kaya ayun, na parang nakunan ako, 8 months siya, pero talagang nakabuanan ko na sana, namatay siya. So, Kaya up po. so sa lahat ng anak niyo, Nay, si Ate Maricel lang may Opo. problema ganito. Siya po ang panganay. Hindi, wala naman lahing ganun, Nay. Wala naman. Sorry po ah. Parang nakuha lang niya sa stress talaga. Stress lang talaga, matinong-matino po ito dito. Opo. Napakatino niya, masipag magtinda. Opo. Ayun nga, siguro, yung siyempre, sugarol, ang asawa niya, dasinggo, pagdating na bugbog na siya, hanggang diba hanggang palingke, binubugbog ka, sinusundan ka sa palingke? Totoo yun? Sabi ni Auntie mo Norma Aguila? Yung kapitbahay namin na si Norma Aguila, wag ganito hanggang dyan lang siguro sa apartment na yan, nagsumbong sa akin, totoo yun, binugbog ka sa gitna ng palingke. Nadapa-dapa ka daw. Hinila-hila ka daw na parang basahan. Sige, Nay, kalimutan na po natin yon, no? Gaya na aking sinabi, gusto ko bumaling si tulungan nyo na lang kami na Opo. pag-pray natin. Kumusta naman ang buhay-buhay nyo dito, Nay? Yeah. Malapit ng mga anak yung ading niya, sir, sa October. Tapos yung isang ading niya naman, nagtatrabaho doon sa Maynila. May anak naman siyang isa. Tapos yung isa naman, may siya, meron kung meron, wala kung wala. Hindi naman araw-araw yung hanap buhay niya. So kung tinawag siya ni Kapitan, pupunta na siya kay Kapitan. So, paano kayo nabubuhay na income nyo po? Namatay po ang baboy ko nung bagyo, lumabas ang mga bituka, lumipad po yung bubong, 3 po ang namatay na baboy, nahulog yung mga yero sa loob ng tulungan. Siyempre, naiganon-ganon na sa lakas ng hangin. Ang daming naputol, ang daming natumba. Namatay yung baboy. Namatay na yung baboy. Naiwan lang 2 biik na maliliit. Isang buwan lang yung 2 baboy dyan. So, lugi. Ay, lugi po. Lugi. Pero, di bali, Nay, ano't ano man, mga pagsubok lang yon. Importante, walang nasaktan sa ating pamilya, ano? Wala po. Oo, salamat sa Panginoon. Oo, salamat nga sa Panginoon, sir. Hindi nagiba yung bahay namin. Opo. Yung mga iba, puro lumipad ang bubong. Malakas talaga ang bagyo dito, Nay. Ay, ang lakas po. Sa bagay, ilang buwan na nakalipas, pero bakas pa rin yung mga kahoy na nabuwal. Ito po yung mga nabuwal-buwal, Ay, yung mga bubong nga ng kapitbahay ko, lumipad yan lahat. Oo. Taob ang mga bubong dito. Hindi mo? Kami lang paikot na ganyan. Kami lang ang parang hindi tinamaan ng hangin. Dahil parang ipo-ipo yata yun. Sir, pag naputol yung sanga ng akasya, paikot-ikot na ganyan. Bago babagsak. Oo. Kasi pinaplaslightan ko dito Oo. Nakikita nyo, gabi pala nangyari yon. Parang alas 10 yata yun nagsimula, sir. Oo. So, anong oras pinakamalakas? Yung pangalawang bandang Pabalik na siguro. alas 2 na yata yun. Opo. Yung pinakamalakas na. Second attack. Opo. Yun na talagang lahat na nagiba-giba yung mga kahoy dyan, kaya pinaglalagay. Okay. Nay, nakita mo ngayon si Ate Maricel, anong napapansin mo mga pagbabago? Tumaba po siya at yung pagsasalita niya, makausap na siya ng maayos. Opo. Parang dire-diretso na yung mga sagot niya. Hindi kagaya dati. Ay, noon akit, pag kinakausap akit, kung tinatanong ko siya, ang sagot niya, iba.
Masaya ka ba, Nay, sa nakita mo kay Ate Maricel? Ay, opo, sir. Surprise naman yung dating nyo. Opo. Kanina lang naman ako nakalakad dahil nung pangatlo na yung gamot na iniinom ko sa puso ko, nakalakad na rin ako o kaya naglilinis po ako. Kasi 16 years na po akong diabetes, arthritis, rheumatic heart din po. Kaya hindi ako makabuhat ng mabigat. Kaya hinintay ko yung ulan. Nakalinis-linis na rin po ako. Sige, Nay, ha? Salamat at nakilala ko kayo. Opo. Sa totoo lang, nung unang-unang mabalitaan ko na nagpunta kayo sa pulis, medyo nag-worried din ako. Ay, Sabi ko, ba't ganon? bigla ako, sir, noon. Oo. Sabi ko, Oo. Nay, ba't ganon? Maayos ang intensyon ko. Bakit parang mapapapulis pa yata ako? Hindi po, pinakontak ko lang po kayo noon. Siyempre, wala akong cellphone na ganyan. Keypad lang talaga po yung Opo. cellphone ko. Kaya sabi ko, pakikontak natin po ang itong si Daddy Frankie kung talagang doon ang anak ko. Natatakot ako. Minsan nga may nangyari nga sa kanya noon kako. Kaya talagang may phobia na ako kako. Pero nung nakontak po kayo ni Sir, yung taga-Sablig na pulis, Opo. sabi niya, ante, okay siya doon. Sabi niya, edi salamat, sabi ko. Okay. Kaya, hindi ko po intensyon na ipapulis po kayo. Kundi, pinahanap ko lang po siya sa mga pulis dahil siyempre wala po akong cellphone at hindi po ako marunong mag-cellphone, Yes sir. po. Okay. Kaya, linggo noon Opo. kung pupunta ako sa barangay, wala namang opisina kako, pupunta ako sa Kaya pulis ka. pulis po. At least, Nay, nagtatanong. opo, naunawaan ko naman na later on, di ba? Kahit sinong magulang gagawin ng lahat para Opo. sa anak. Opo. Pero sa ngayon, at least, okay na. Ay, okay na At ang po. pinakamaganda, nagiging okay na rin siya Opo. paunti-unti. Okay, Ano? Opo, okay na po buhat nung pumunta sila dito si Ate Isa. Opo. Parang June 1 yata yun Yes nung po. pumunta sila dito. Ay, June 1 o June 2. Opo. Gabi. Kaya, okay na nung nakausap ako ni Ate Isang, Nakahinga ka na po. Opo. Nakahinga na ako nung pumunta dito si Ate Isang at yung asawa ni Sam. Opo. Kasama ni Ate Isang noon. May pumuntang asawa ni Sam dito? Oo. Sino Kasama po ni doon? Ate, Ay, sino po doon? Parang dalawa. Sorry. kasama ni Ate Isang. Ilan ang pupunta asawa ni Sam dito? Kasama ni Ate Isang. Kasama? Oo, nung gabing June 1. Sige, Nay. Salamat, Nay, ha? At least na-meet ko kayo. No? Ba't hindi ka binibigyan ng cellphone ng mga anak mo, Nay? Masira, maano ko po, binigyan nila ako ng isang touchscreen. Sa kapipindot po, mali po yata yung napindot ko, hindi na ma-open. Hindi na ma-open. Opo, Napikiki. Ay, no? napiyuki. Napiyuki. Ay, sos. Ilang bisis ko nang napiyuki yung mga cellphone, kaya keypad na lang. Keypad na lang. Opo, keypad lang talaga. Pero sige, Nay, ano't ano man, gaya na sinabi ko, huwag ka pong mag-alala. Hindi po. Nasa mabuting kalagayan si Ate Opo. Maricel. Kailangan lang namin yung support ninyo, pag-pray natin siya. Opo. Pero, saan po talaga namin siya dadalhin, Nay, kung sakasakaling magaling na si Maricel? Ay. Kasi, ang gusto mo po ng asawa at anak, doon po. Ay, hindi po ako papayag. Ibinalik niya sa mga DSWD. Kaharap ang, di ba, Neng? Si Madam Shala, si Madam... Paano, Nay, kung yung asawa niya at si Ate Maricel nagkasundo na doon, Sasaktan di ka- na naman yan. Hindi na po talaga. hindi ka talaga papayag? Hindi po ako talaga papayag. Hindi po talaga. Ano man po ang mangyari, dahil nainsulto ako doon sa DSWD ng Alaminos, nakasama ang mga DSWD dito. Hindi ko na po babanggitin Opo. ang mga DSWD na kasama namin at ang service, barangay service ng Malong, nakasama yung dalawang barangay kagawad, pirmado din po ng dating kapitan, yung may-ari po dito sa building na to. Hindi ko na po babanggitin. Yes po. Wag na po yun, Nay. Okay na po yun. Pipirmahan po kami. Okay. So, Nay, pag gumaling, dito namin dadalhin. Dito po talaga.
Hindi talaga pwede doon. Ay, ayaw ko po. Tapos na po kaming nagpirmahan. Hindi talaga pwede doon. Ayaw ko po talaga. Dito lang siya. Anak ko po siya. Yung mga anak niya ang kukunin dito sa bahay. Kukunin niyo po yung mga Opo, anak niya. Opo. Mm. Mag-usap sila sa mga anak niya libre naman niyang integrated. Opo. Di hanggang grade 12 libre naman yan. Sige po, Nay. Diyan na po sila mag-aral po. Sige, Nay. Maraming salamat, Nay, ha? Opo. At syempre, mga kababayan, sa hirap ng buhay, kita nyo naman yung status ni Nanay. Bigyan din natin si Nanay ng pang-allowance nila, mga kababayan, no? Para lahat sila. Nay, binigyan ko rin kasi yung mga anak ni Ate Maricel. Opo. Binigyan ko sila ng tagli 5,000. Nakita niyo po yung mga bata? Opo. Ay, walang pasok yata. Di ko po alam. Basta, yes po. Basta nandoon yung tatlo, yung panganay lang ang wala. Tatlong dalaga. Opo. Ay, okay na po. Neng, okay na si Marisol. Hindi na Nay, Nay, pati yung Nay, yung biyanan nyo, kinukumusta po kayo? Hindi, kumusta din. Ay, biyanan niya. Biyanan niya. Balain nyo. Yung Si Lola. Uh, Kumusta daw po kayo? alam na niya akong kumustahin ngayon. Bakit po? Samantalang yung pagsasalita niya pangmumura. Makapag-usap kami sa cellphone, puro pangmumura sa anak ko yung sinasabi niya. Kaya Sige, Nay. Hayaan na lang natin, Nay. Nay, kasi marami pa pakikat po kayo. yung mga nasabi kong yung mga pangmumura, pakikat po sa Nay, Nay, ganito po yan, Nay. Ito, para sa inyo, para pandagdag din ng pag-ulam ninyo. Makatulong, no? po, pambili ko na lang po ng gamot. Ay, pambiling gamot. Opo. Sige, Nay. 5,000 po. Makatulong. Ay, Para opo. sa inyo, Nay. Tanggapin niyo po. Salamat po. Walang anuman po. Dalhin niyo po yung Neng, magdala ka ng daing, Neng. Yung binabad kong bangos. Para Ay, hindi na, Nay. Para may ulam kayo. Ha? Ako lang naman po ang kakain, sir. Ikaw Wala lang? dyan sa rep. Sige, Nay. Kasi, Pasok po tayo, mas sige, pasok daw tayo, mga kababayan. Kasi palakas ng palakas ang ulan. Pasok po Sige, Ate Maricel, papasukin pa natin si Ate Maricel. Makapag-banding man lang sila, mga kababayan. Nay, dito ka lang. Ha? Puro hilaw po. Hayaan mo na, Nay. Wag na. Hindi na kami magtatagal. Pahintuin lang namin yung ulan, Nay. Alis din kami. Opo. Ito po, para matikman nyo. Oo. Yan yung dinaing ng bagyo. Ito po yung nasugat na baboy na naputol yung paa. Oo. Buwan pa lang po ito, pinakarinig ko po. At masayang naman. Opo. Naputol yung paa niya nung bagyo. Opo, naputol po. Maliit pa siya. Good. Masayang naman yung karne. Opo. Lumabas, yung lumabas ang ito kasatyan. Parang pusa pa lang sila kalalaki. Oo. Kaya, Tinamaan ng mga yero. biro po. Napaklas lahat po. Sayang, no? Kung nagpunta tayo, makita natin yun, no? Magpagaling ka po tayong mga anak mo. Walang prutas ba? Lahat ng prutas nahulog ng bagyo. Walang pamangga-mangga. So, ibagin mo yan. Ano na yan? Na may paninta na yan, may bawang. Ipiprito na lang. Magaling magluto si Ate Maricel, Nay. Sa paborito. Ay, opo. Bigyan ko pa. Magaling ba talaga siya magluto? Magaling po. Nay, pwede bang ilarawan mo sa amin si Maricel nung wala pa siyang problema, nung hindi pa siya nai-stress? Ay, ano po yan? Marunong mag-ayos ng sarili. Mapilinis. Marunong siyang magtinda. Maski gulay, itinda niya. Magtinda ng balot, barbecue. Masipag yan. Tapos, ako naman ang tigi-slice ng barbecue, tigi-tusok, tapos siya ang tigi-tinda. Opo. Tapos kung dalhin ko na doon, lahat ng mga nalutong balot, dalhin ko na doon, kasama yung kapatid niya, maliit pa noon, hindi pa nag-aaral. Tapos, masipag talaga itong gustong-gusto niya talaga yung magtinda. Negosyante talaga. Opo. Sana, Nay, gumaling na siya ng tuluyan. Pag-pray kasi pag magaling na siya, makapagtinda na ulit. Opo. Pero huwag ka na magtinda ng barbecue at mapanis. Yung itinda mo na lang, yung hindi mapanis, yung payong bitbitin mo o ano mo sa mga tao. Kung magtinda ka, Payong tsaka kapote. O payong kaputi, buta,
Mabigat yun na, bit-bitin niya. Yung payo. Hindi naman po tayo, yung binibit-bit dyan, Fred. Oo. Mga 5 piraso dyan, 5 piraso dito. Oo. Matanong ko lang, Nay, anong natapos ni Ate Maricel? Ganito po, hindi na, graduating na yan ng 4th year high school. Oh. Ang nangyari, sumama ka kay auntie mo, birthday. Tapos may nagyaya sa'yo. May nagyaya sa'yo, nawala ka. Doon na kita nahanap kay Roger, mga anak ka na kay Mackeng. Ano? Ayun na yun. Yun na yun po. So, big sabihin, dalaga pa talaga siya nun. Ay, dalaga po. Dalagang dalaga po. Kaya high school po. 16 anyos. 16 pa lang, no? Oo po. Bata pa, no? 16 siya. Underage pa siya nun. Tapos, siyempre kung magulo yung kapatid niya at dumidibi pa naman yung bunso, siya ang utusan ko magsakada ng balot at mga isaw ng manok sa Alaminos. Doon niya yata nakilala, doon mo nakilala si Roger sa restaurant. Kumakain yata sa restaurant, magkatinginan sila, ayun na po, nakilala niya sa restaurant. Anong naramdaman mo, Ate Maricel, nung nagkatinginan kayo sa mata ni Roger? Wala na. Pero, Ate Maricel, love mo pa rin ba siya? Talagang ayaw na niya, sir. Kasi, Yung mga bata lang pinundan ko kanina yung gago. mga bata Ah? talaga. Yung mga bata lang. Yung mga bata lang ang... Grabing manalita yung matanda. Grabing manalita yung Masakit. matanda. Masakit manalita. Masakit talaga, sir. Sige, Ate Maricel. Bakit yung biyanan mo nandun sa bahay niya? Kanina Ay, hindi siya nagtinda? hindi. Ah. Binigyan niya ng 15,000 ni Daddy sila. Hindi, para sa mga bata yun. Oo, para sa mga bata. Narinig mo naman, di ba? Para sa mga anak mo yon. Opo. Oo, ata para makabili din naman sila ng mga Oo. damit nila. Maayos yung mga damit ng anak mo. Oo, maayos. Malinis. Malinis. Malinis naman, Nay. So ibig sabihin, Ate Maricel, kaya mo gustong pumunta doon para lang sa mga anak mo? Opo. Bakit? Manamiss ko na nga po sila eh. No. Yung mga bata. Namimiss mo yung mga Oo, bata. lalo na ngayon, bumabagyo. Yung panahon. Mm-mm. Ano na Sige, siya? Ate Maricel, huwag kang mag-alala sa mga anak mo, ano? Alam kong hindi rin sila pababayaan doon, no? Hindi yung pabayaan ng biyanan mo. Opo. Pero, ang tanong ko anak sa'yo, Tapos naman Kung- kinuha ni Bingbing yung gang. kung kausapin ka ni Roger ng maayos at gusto kang balikan, papayag ka? Ayaw ko dito. Diyan pa na kung hindi dito dyan kinaandi ako titira. Dito ka lang. Maluwang tong bahay, mag-isa lang ako. Kunin mo yung mga anak mo at dito sila. Maluwang tong bahay, oh. Paano yung anak ni Bildang? Iyak at, may apartment naman sila, Roger. Ay, hindi. Yung asawa niya, ni Judy pala. Nagkamali ako. Sige, Nay. Hayaan na lang natin yon, no? Basta sa ngayon, yung paggaling ni Ate Maricel muna, no? Opo, sana po. Okay. Inom ka palagi ng gamot mo na nga. Huwag mong pabayaan. Huwag mong, baka ilagay mo lang sa ngipin mo, tapos pag nakatalikod siya, Nay, upo ka dito, Nay. Tabi kayong mag-ina. Ay, tabihan mo yung anak mo, Nay. Sige, pagsabihan mo siya. Pagbilinan. Huwag mong idura yung, kasi isiksik niya yung, style nito, sir, isiksik niya yung gamot dyan, no? Hindi, Kung nakalikod ka, sabi niya na ilabas niya rin. May gawain siyang ganon. Oo. Pero, Nay, binabantayan naman namin, focus kami. Hindi magkakaroon ng improvement na ganyan kung hindi niya naiinom yung gamot. No? Tsaka pinabunot ko na po lahat ng ngipin, kunti na lang. 5 na lang natitira. Iwanan mo yung hindi bulok, yung hindi sira, iwanan mo. Huwag mo itatanggal yung hindi sira, yung sira lang itatanggal mo. Bukas na ba Daddy Opo, natin tapos pabubunutan pa namin, may 5 pang sabi ng... Sira po. Oh, doktor naman po lahat ng nagde-decide, Nay. Huwag po kayo mag-alala. para mabilis. Kung ano man yung ginagawa sa kanya, doktor po ang nagde-decide, no? Kasi ang request niya sa akin na yung pakabitan ng ngipin. Pero hindi siya pwedeng pakabitan hanggat may sira. Kaya aayusin muna lahat. Tanggalin po lahat. Tanggalin ng namin. sira. Tanggalin Bakit natin. may Unti-unti puro na. sira na yan? Puro sira na? Oo, puro sira na. Dalaga pa siya. May sira na siyang ngipin Mm. noon nung high school siya. Kaya Nay, may tanong pa akong isa, wag niyo sanang mamasamain.
may halo bang drugs yung nangyari? Kay Maricel. Opo. Ay, wala. Wala po. Naman po siguro. Dinig-dinig ko lang. Istorya lang po yun sa bibig ng tao. Opo. Pero ilang beses po namin namang dinala sa psychiatrist at wala namang sinabi yung mga doktor. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Yes po, okay. Pasensya na kayo, Nay. Para alam namin din, no? Kaya natanong ko lang. Pero wag po kayong mag-alala. Kung ano po, ipag-drug test nyo Ay, po. hindi na po, Nay. Natanong ko lang po. Pasensya na po kayo. No? Okay naman na si Ate Maricel, di ba, Ate Maricel? Napakabait po niya, masunurin siya. Masunurin po yan. Opo. Gaya na aking sinabi sa bahay, natutulungan na niya yung yaya, yung tagaluto namin. Nag-help na sila. Ay, marunong nga po itong sa pagprito ganon, sa pagluto ng gulay, pag-slice ng karne ganon. Opo. Po siya, nasanay na po siya magtusok na siya ng Oo. maski magwalis-walis ganon po. No. Oo. Maglinis sa bahay. Okay. Kaya niya po marunong naman siyang magwalis-walis. Mm. Pero sa pagdating po sa pagtatanim, wala. medyo alanganin na Oo. Kailanman hindi ka Okay na yun, Nay. Sa amin naman kasi, tinuturuan namin sa loob ng bahay yung mga gawaing bahay lang, pagluto, lalo na sa sarili nila. No? So, paano, Nay? Maraming salamat po. So, ayun mga kababayan, mga kabarangay, sa ngayon ay masaya ang Team Daddy Frankie, lalong-lalo na po ang inyong lingkod. At alam ko, masaya na rin ang mga anak ni Ate Lisa, lalong-lalo na. Masaya na po ang mga anak ni Ate Maricel, lalong-lalo na siguro, mas masaya ang nanay. Dahil nakikita nila na unti-unting gumagaling si Ate Maricel. No? So ayan mga kababayan, maraming salamat po sa pagtutok, pagsuporta ninyo sa amin. Sana po hindi po kayo magsawa na suportahan ang Team Daddy Frankie. Maglalambing po ako sa inyong lahat mga kababayan. Paki-support po ang aking YouTube channel, no? At laging may premiere tayo tuwing alas 7:08 ng gabi sa aking YouTube channel, Daddy Frankie po. Maraming salamat. God bless po. Nay, thank you po.